bata. Sa susunod, kikilalanin mong babanggain mo. Uy, good morning, auntie. Saan ang punta? Mukhang malayo ang biyahe, Ay, Victor, uwi ako ng Pilipinas. Punta akong airport eh. May nabook na po kayong taxi? Wala pa nga eh, pero wag na lang, nakakahiya Tara naman. na po. Hatid ko na po kayo. Alam mo ba, sa kabaitan mong yan, hindi ako naniniwalang may record ka sa pulisya. Ay naku si auntie, binabalik na naman ng nakaraan. Ba't di ka pa magpakita sa pamilya mo matapos mong makulong? Darating din tayo dyan, auntie. Kukuha lang po ako ng magandang tiyempo. Ay, pambihirang tiyempo yan. Inabot na ng 5 taon, akala ko ba matanda na ang lola mo? Yun na nga, auntie. Matanda na ang lola ko para lagi niyang maalaala kung paano naging dati kong buhay. Lalo na naging basagulo ako dahil sa peklat kong ito. Di bale, Victor, nagbago ka na naman sa awa ng Diyos. Ay auntie, maiba ako. Kakauwi niyo lang nung nakaraan na. Uwi na naman kayo uli? Uuwi ako dahil susunduin ko ang asawa ko sa kabilang bahay. Buti na lang, mabait ako. Oo, kalma lang auntie. Mabuti sa mag-asawa ang laging magkasama. Kaya nga okay na yung gagawin nyo ngayon eh. Approve. Yun na nga, kahit masakit, okay lang. Mahal ko eh. O siya, airport na pala tayo. Ito na po ang luggage nyo. Basta po auntie, lagi po kayo manalangin sa Diyos. Ipanalangin nyo po ang asawa nyo. Salamat sa Diyos. Bayad ko ha. Pasalubong na lang galing Pilipinas. Okay na po yun. Kahit po yung paborito kong piyaya, okay na po yun. Gusto mo 1 dosena pa? O sige po. Ingatan nawa po. Sige, salamat sa Diyos. Excuse me? Hello? Pinoy po? Opo, Pinoy po. Ay, salamat. May nakita akong driver na Bakit po? Pinoy. May naiwan po ba kayo sa Ay, bahay nyo? wala po. Kararating ko lang po ng Singapore. Baka po pwede ako makahingi ng tulong. Makikitawag po. At saka kung pwede po na may hatid na ako sa address na to. Sige po. Marie. Victor po, Miss Marie. Pwede naman po. Ako na po maghatid sa agency nyo. Tara po, sakay na po Ay, kayo. salamat po. Ito na po ang luggage ninyo. Salamat po sa tulong ninyo. Ito na nga po pala ang phone ninyo. Huwag nyo na po masyado isipin yon. Basta po ang lagi kong paalala sa inyo, huwag po tayo basta-basta susubo sa pag-abroad. Lalo na wala pang malinaw na usapan sa employer ninyo. Buti na lang mabait ang agency ninyo. Ay, oo nga po. Salamat po. Sa Diyos po tayo lagi magpasalamat. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hey! Tara na! Bata talaga ngayon, oo! Hector, Tulungan ko na po Lola. ay salamat sa Diyos. Pwede mo ba akong ihatid sa amin? Sige po Lola. Tara po. Saan nga ba ako nakatira? Di niyo na po ba matandaan saan ang bahay nyo? Matanda na ang lola mo. Di ko na nga maalala bakit nga ako nawawala. Wala na po bang nag-aalaga sa inyo ngayon? Meron. Ang apo kong ubod ng tigas ng ulo. Si Victor. Victor? Ay hindi. Si Hector. Si Victor nakulong. Dahil basagulero. Hindi sinunod ang mga saway ko.
Akala lagi akong kontra. Kaya ayun, kamukha mo nga yun, Apo eh. May piklat ka nga lang sa mukha. Lola, sharp memory po kayo pagdating sa mga apo nyo, ha? Kilala ko ang mga apo ko. Kaya lang, nabarkada sa mali. Ewan ko lang sa kapatid niyang si Hector. Isa rin yung ubod ng tigas ng ulo. Ay, kailan kaya sila magbabago? Ay, hinto mo ng kotse. Ay, sige po Lola, sandali lang po, itabi ko lang po. Apo, hinatid ako ng mabait na driver. Lola, ba't ang tagal nyo? Alam naman kailangan ko ng pera, di ba? Saan kayo nagpunta? Saan yung wallet nyo dito? May wallet ba ako? Lola naman, huwag nyo lang gagamitin yan. Pagkakalimutin nyo, alam mo naman kailangan ko yung pera. Paano ang hindi alam? Kaya nga kayo lumabas ng bahay, di ba, para mag-withdraw. Kanina kasi nabunggo ako ng mga bata. Hindi ko lang alam kung nadampot ng mabait na driver. Lola, mga ganyan, modus sa taktika ng mga ganyan, Lola. Nagpaloko naman kayo. Apo, huwag kang mag-iisip ng ganyan, ng masama. Lola, bahala ka sa pangangaral mo. Basta ako, hakabulin ko yung mga taxi driver na yon. Baka pwedeng patulong naman. Bakit ano nangyari? Emergency lang. Ang kasama ko, baka pwede nating madala sa ospital. Asan ang pitaka? Tapos mo na kasi yung pitaka. Palag ka pa eh. Ano bang pitakang sinasabi nyo? Maang ka pa? Matandang pasero kanina. Hector! Ayaw umamin eh. Saan ang pitaka ng lola ko? Sinong lola ang tinutukoy mo? Si Lola Emmy? Kung saan kilala? Kuya! Bago na tayo, Hector. Bakit may pizza? May atraso ka ba? Lola, may pizza lang, may atraso na kagad. Ay mukha naman binurayang mukha mo. Di ka na nga makilala. Kuya, narinig ko yung pagbabanta ng kaaway mo. Baka ipakulong ka nila, kuya. Paano naman kami? Anong kulong? Umayos nga kayo? Wala ito? Victor, matatanda na kayo. Tigilan nyo na yung pag-iipon ng kaaway. Mga tuto na kayong magsigawa ng kabutihan sa lahat. Ay si Lola, nangaral na naman. Kaalis na nga. Victor, pakinggan mo naman ang lola. Kuya, tagal mo hindi nagpakita sa amin. Nakulong ako, Hector. Pero salamat pa rin sa Diyos at di ako napabayaan. Awa at tulong, nakaya kong tumalikod sa masama. At ngayon nga, bumabawi sa paggawa ng mabuti. Kaya ikaw, tigilan nyo na yung mga kalokohan nyo, ha? Oo, kuya. Alalayan mo ako. Sana, tulungan din ako ng Diyos. Lola, Hector, tara po, kain na tayo. Oh, salamat sa Diyos, mga apo. At matagal ko ng pangarap ito. Pangarap na ano po yun, Lola?
na kayo magkasundong magkapatid, mga apo. Oo nga po, salamat sa Diyos at okay na kami ni Kuya ngayon. Gandang gabi po. Eh bro, Oo, magandang gabi sana. po. Okay lang. Maganda lang kami po. Salamat. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Unang Pedro 3:11-12